Sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, umalis na sa South Korea kahapon ang bagong guided missile frigate ng Philippine Navy na binili ng Pilipinas sa South Korea at inaasahang darating sa bansa sa mga susunod na araw. Alamin na buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, abay winasak na naman ng Israel ang mga Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza, habang na-intercept naman ng mga fighter jets ng Israel ang mga drone at ballistic missiles ng Houthi. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Huwag nila tayong diktahan. Mabilisang update lang mga kabayan. Sa patuloy na gyera sa Middle East, ang Israel Air Force ay muli na namang naglunsad ng airstrike sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Ya Allah! Ya Allah! Makailang beses nang nagbabala ang Israel sa grupong Hezbollah na suportado ng Iran na itigil na umano ang pagiging terorista at mamuhay na lang ng tahimik. Ngunit ang mga natirang Hezbollah ay mas piniling mulit itatag ang grupo at gumawa ng mga bagong kampo at nag-imbak na naman ng mga armas. Base sa report ay tahimik lang na binabantayan ng Israel ang mga kilos ng Hezbollah. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti umano itong lumalakas, kaya't dito na nagdesisyon ng Israel na muling sirain ng mga sandata at mga bagong base nito. Kinundi na naman ng ibang mga bansa ang pagdamay ng Israel sa mga UN peacekeepers sa Lebanon matapos itong maghulog ng bomba mga 20 hanggang 30 metro ang layo mula sa sasakyan ng mga peacekeeper. Pero dati nang nagpahayag ang Israel na wala umanong ginagawang aksyon ng mga peacekeeper sa lugar. Imbis na sitahin o pigilan ng mga Hezbollah ay hinahayaan lang umano nito na magtatag ng mga base militar sa mga lugar ang grupong Hezbollah. At sa Gaza naman ay muli ring naglunsad ng matinding airstrike ang Israeli Air Force. Ipinakita rin ng Israel kung paano nila tinodas ang spokesperson ng Hamas na si Abu Ubaidah kasama ang larawan na kuha umano sa loob ng gusali kung saan naroroon si Abu Ubaidah. Sa tala naman ng United Nations ay malapit nang umabot sa 63,000 ang total ng nasawing mga Palestinian o Gazan. Imagine mga kabayan, 62,895. Inihayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa publiko na sinabihan niya sa kanya ni US President Donald Trump na kalimutan na ang mga partial hostage deals sa Hamas at pumasok ng buong lakas at tapusin kaagad ang laban. Ngunit sa report ay nagdadalawang isip umano si Netanyahu dahil sa gusto nitong mabawi ang mga hostage, buhay man o patay. Kaya't ito umano ang dahilan kung bakit tumatagal ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Habang sa Yemen naman ay ipinakita naman ng Israel ang mga video na pinabagsak nila ang 5 UAV o drone at ballistic missiles ng grupong Houthi. Ito umano ay ganti ng Houthi nang burahin ng Israel ang mga senior officials ng grupo. At sa ibang balita naman mga kabayan, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi maaaring diktahan ng China ang Pilipinas sa paninindigan nito hinggil sa One China policy. Sinabi ni Gibo na patuloy na iginagalang ng Pilipinas ang patakaran na kinikilala ang Taiwan bilang bahagi ng mainland China. Ngunit idiniin na hindi dapat pigilan ang China ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa Taiwan sa mga aspetong pang-ekonomiya at kultura. Ito ay matapos ng China ang Pilipinas ng isang price to pay kung lalampas umano ito sa red line ng China at Taiwan. Ang One China policy, kinocommit naman talaga natin. Talagang hindi natin kinikilala ang Republic of China as Republic of China, although yun ang kinikilala natin nung araw. Ngayon, wag nila tayong diktahan kung ano ang One China policy. Lalong-lalo na kung meron nangyayari dito sa ating lupa, dinidikta ba natin sila? Kung anong gawin nila doon sa bansa nila, hindi tayo nakikialam. Okay. Thank you, Sec.
At dagdag na balita mga kabayan, good news dahil ang BRP Diego Silang FFG-07, ang pangalawang Miguel Malvar class guided missile frigate ng Philippine Navy ay umalis na umano kahapon mula sa South Korea at patungo na ngayon sa bansa. Ayon kay South Korean Ambassador Lee Sang-hwa ay darating na sa Pilipinas ang BRP Diego Silang guided missile frigate sa susunod na linggo at inaasahang unang dadaong ito sa Subic Port. Panoorin ang video ng pag-alis nito sa South Korea sa kaya mga tauhan ng Philippine Navy at South Korea. 필리핀으로 수출되는 3,200톤급 최신의 초계함이 자랑스러운 위용을 뽐내며 출항했습니다. 이 초계함은 HB현대중공업이 필리핀 해군으로부터 수주한 두 척의 초계함 중 마지막 함정으로 필리핀 독립운동가의 이름을 따서 디에고 실랑호로 이름 붙여졌는데요.